Morning. Ayan, pwede ba nating palakpakan si Lord, yung malakas na palakpak para sa Panginoon? And let's pray. Father God, salamat Panginoon sa gabing ito. We worship you Lord sa aming kalagitnaan. Tunay Panginoon na ang aming kalakasan ay nanggagaling sa iyo Panginoon. Lord, ikaw po ang aming kaligayahan, tunay na kasiyahan Panginoon sa aming buhay. Pagkat wala kaming kayang gawin, hiwalay sa iyo. Lord, pangunahan mo po ang aking bibig, Panginoon, at gamitin mo upang ang mensahe mo ay marinig ng mga kapatid na naririto maging sa mga nanonood online. Lord, ikaw po ang makita, Panginoon, at hayaan mo, Lord, ang kalakasan, kagalingan, kaligtasan, Panginoon, ay maranasan po ng bawat isang naririto at maging sa mga nanonood sa online. We honor you, Lord. Tanging ikaw lang ang aming tinataas. In this we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. So, build yourselves up. At syempre, bago ako magsimula, ako po ang pinakamasayang tatay sa gawing ito. Asa na yung anak ko? Yun, no? Ayan, pinapasalamat ko sa Panginoon. Actually, ano naman po ako, very confident na makakapasa po si Jan. Kasi po, dapat po nung prayer and fasting, hindi talaga ako kasama ron. Kasi February 12, meron na talaga akong, tawag nito, nilaan na kakain kami, pamilya, February 12. Kaya sinabi ko na kay Pastor Pin, pinauna ko na, pasensya na po, di makakasama. Kaso, siguro 1 week before ng 3 days fasting, nangusap si Lord sa akin eh. Pinasama ako. Set aside mo muna yung birthday mo. so, nung Webes na yun, before nung Monday, sinabi ko, Pas, kasama na ako. Oh, birthday mo yun ah. Oh, talaga pinasama ako eh. So, yun nga, pagdating naman doon, sa Kanaan, niremind sa akin nga ni Lord yung magiging exam ni Janjan. So, doon pala ako pinapokus, no? Doon sa exam ni Janjan. And then the day, nung second day nung exam ni Janjan, pinag-fasting din ako ni Lord, no? Kaya alam na alam ko na may gagawin ng Panginoon actually, nung kailan ba lumabas yung result? Tuesday ba yon? Tuesday morning, nagpe-prepare na ako, no? Hinanap ko na yung mga picture. Kasi alam ko, papasa talaga eh. Para magpo-post ako, inano ko na yung sarili ko. Mabuti ka, Panginoon, kasi ikaw naghanda nito. Kaya yung asawa ko, kabadong-kabado, ako kampanteng-kampante. Kasi alam ko eh, na may pinagawa si Lord. Amen. Kaya nung after nung aming fellowship, Tuesday yon gabi, may fellowship pa kami nila Masong, no? Kampante pa rin ako ron. No, alas 10 na yata lumabas. Tumatawag si wala akong kaalam-alam, katatapos lang ng aming fellowship, nagkukwentuhan na lang kami sa McDo. May tumawag, na nga, si Janjan nga is nakapasa. Palakpakan po natin si Lord. Grabe, no? Baga, natutuwa ako sa Panginoon kasi engineering din po yung aking course. Kaso, nung kalagitnaan, naging engineering. No po. At natutuwa ako kay Janjan kasi yung kanyang huwag lalaki ulo na ka. Yung kanyang responsibility nandun na. No? Kasi yung kanyang tuition fee dun sa Prime, na kung saan po siya nagre-review, siya po sumagot nun. Yung kanyang pang-hotel, no, bagamat nanghiram siya sa akin ng pan-down, sabi niya, babayaran niya, pinabayaran ko talaga. Hindi, kasi tinuturuan ko kasi sila na maging responsible. Kasi sa edad nila, dapat alam na nila na meron silang responsibility na rin as sa member ng family. No po? Natutuwa lang ako kasi nga, isa rin, no, binanggit nga ni Ate Vivian yung tithes. Kasi yung anak namin, talagang sinisingil namin yan ng tithes mo pag yan kumikita. Napaka-importante po nung tithes. Kahit mga bata,
Dahil naniniwala ako, hindi lang dahil pinag-pray ko, pinag-pass ko yung anak ko, kundi dahil din na ituro natin yung pagiging tapat. No? Na si Amiga, higpit eh. Yung tithes mo. Di ba? Kasi totoo po eh. Pag naituro natin, sabi ng Biblia, ituro natin sa bata ang daang dapat nilang lakaran. At paglaki nila, hindi po nila ito makakalimutan. Amen? Kaya po, yung pagiging tapat kahit mga bata yan, gagamitin ni Lord yan habang nag-aaral sila. Nagtatanim sila para sa kanilang kinabukasan. At praise God, talagang ako po'y naiiyak kahit tapos na fellowship nung magkakasama kaming tatlo. Di ko lang pinahalata kay Lamasong eh. Naiiyak na ako habang lumalakad pa uwi. Sa sobrang galak, sa sobrang tuwa, no, na ang Diyos natin ay tapat, mabuti. Hello, sige po, palakpakan natin si Lord. Ini-encourage ko kayo kasi po, nangyari po sa amin yan. No, kami po'y dumaan na may kagipitan din. Alam po nila pastor yan. Noong nagsimula kami, tapos nawalan ng trabaho si Amiga, no? Nag-aaral silang tatlo. Naramdaman ko 2014, 2015 yata yun nung nagsara yung company nung bayaw ko. Naramdaman ko yung bigat. Kasi dalawa po kaming nagwo-work eh. Amen? Tapos, niremind sa akin ni Lord, kaya importante po tayo po may pinanghahawakan salita sa Panginoon para na-encourage po tayo. Pag may nagsasalita na pastor o mga leaders, i-receive nyo, i-encourage nyo yung sarili nyo, panghawakan nyo. Sabi nga ni Joseph, encourage yourself. Pakita mo nga yung topic natin. Title, encourage yourself in the Lord. Napakahalaga po niyan. No? Na tayo po ay laging nagde-dwell sa Panginoon, ini-encourage tayo ni Lord. Nung time na ako naramdaman ko po yung hirap na yan, one day, pagpasok ko sa trabaho noon, nagtatrabaho pa ako, umiyak ako sa Panginoon. Niremind ko sa kanya yung word na nirelease niya through Pastor Tony, 2017, mga third quarter yon. Sabi niya, nag-declare siya, this coming year, 2018, is the year of blessing. Enclosure blessing. Ang sinasabi ni Pastor noon. Bakit? Kasi 2018, hello, yung 8 is infinite. Walang katapusan. Kaya enclose. Yung blessing hindi matatapos. Nung time na yon, 2017, talagang nagrema at kinlaim ko, Lord, in-encourage ko yung sarili ko. Akin yan. Kasi ramdam ko po nun yung bigat na parang, Lord, may pangangailangan ako this time. Hindi talaga kaya. Amen? Kaya nung 2018, kung di ako nagkakamali, April na siguro yon. Pagpasok ko sa trabaho, ang aga kong pumasok, 6 a.m., nag-pray ako kasi wala pa yung mga empleyado. Nanalangin ako dun sa taas, umiiyak po ako. Pinaalala ko sa Panginoon, Panginoon, nasaan na yung blessing na para sa akin? Hello. At habang ako po ay nagpe-pray, naiyak, bigla na lang pong pinaalala sa akin ng Panginoon. Kasi galing po ako sa company nila, ate nila, Amiga, na ang may-ari si Bayaw. Yung literal na panel box na enclosure. Niremind niya sa akin yun. Tapos sabi ko, Lord, anong gagawin ko dyan? Yan ba yung gusto mo? Talagang literal enclosure. Pag uwi ko ngayon sa gabi, Lord, anong gagawin ko? Binigyan niya ako ng idea. Kinuha ko yung may laptop kasi ako noon nakatago galing sa dati kong company, binuksan ko.
Nag, nagkuha ako ng mga picture ng mga enclosure doon sa Google at sumali ako ng mga group ng mga construction and engineers. Kunyari, engineers ako, sumasali ko. Kasi may mga tanong doon eh. Engineer ka ba? Yes. Di lang tapos. No, bago ka i-member. So sumali ko roon, pagkasali ko, nagpo-propose po ako. Pinaliliwanag ko lang po sa inyo kasi napakahalaga po ng ma-encourage kayo. When you are encouraged, no? Magpe-pray ka eh. Lalapit ka kay Lord eh. Kasi alam mo, kahit parang yung sitwasyon hindi nakapanig sa'yo, gagawin mo. Kasi nagtitiwala ka kay Lord. Pag discourage ka na, lupay-pay ka na lang. Amen? Kaya, kapag ikaw ay discouraged, wala kang ibang gagawin kundi i-encourage mo yung sarili mo katulad ni David. So, ginawa ko yun. Nag-post ako. Kahit wala akong isusupply sa kanila, pinost ko. Hello? No? Hanggang isang araw, kailangan ko ng supplier, tama? Alam nyo, sa kabutihan ng Panginoon, si Lord ang naghanap ng supplier para sa akin. Sabihin nyo, merong isang kliyente nagtanong sa akin, magkano to? Magkano yan? Sabi ko, sir, babalikan kita. So, kukomputing ko. Kunyari, kukomputing ko. Pero pa-estimate ko rin yun. Bandang uli, ganito sabi niya sa akin, sir, kung gusto mo, sa amin ka na lang magpagawa niyan. Nagpanggap lang pala siyang kliyente. Siya pala ay supplier. Hello? So, sabi ko, nag-deal. Sige, sir, deal. So, nag-send ako sa kanya ng mga quotation. Ang buti talaga ng Panginoon, malalaman mo sa kanya galing yan. Bakit? Di nag-send ako na nag-send. Hinayaan ko lang, tumawag siya sa akin after 3 months. 3 months na, tumawag siya sa akin. Yung supplier. Sir, nakakaawa ka naman, sabi sa akin. Bakit? 3 months ka na kasing nagpapakote sa akin, sir. Hanggang ngayon, wala ka pang order eh. Hello, madi-discourage ka? Yes, madi-discourage ka. Pero alam niya, sagot ko sa kanya, wisdom ni Lord. Nakangiti pa ako. Di niya lang ako nakikita. Sir, relax ka lang. Inahanda lang yan ng Panginoon. Hello? Inahanda. Relax ka lang, sir. Niluluto pa yan. Eto na. 3 months, ha? Dumating yung Bible study namin kasi that time may Bible study. Kami nag-handle ni Pastor P. Naalala nyo? Nagsimula yung Bible study, kami nagsasalitan eh. No? Nag-1 year yung dagupan. Yung 1 year na yun, kung naaalala nyo, tinuruan namin sila ng giving. Sa dagupan. So, ibig sabihin, ang dagupan nag-1 year 2018. So, eto na. Dahil ako nagturo, dahil giving ang tinuro, bilang nagtuturo, in-encourage ko yung mga kapatid. Para magbigay sila, nagturo kami ng giving eh. Kailangan, mauna ka. So, after nung message, nag-giving, nauna ako. Pero baliwala po sa akin yon. To encourage yung mga tinuturuan namin na magbigay din. Kinabukasan lang po, after nung gabi na yon, may tumawag sa akin. Sabi, hello? Yes sir, hello, sino po ito? Ito ba si Benji? Ito nga po sir. Pare, si Aristotle to. Aristotle? Artista ka ba? Pero Aristotle talaga ang pangalan niya. Hindi ko na maalala. Pinaalala niya lang sa akin. Kinagabihan lang po yung giving ha. 3 months na walang order ha. Para hindi mo na ako naalala. Ako si Aristotle, classmate mo nung elementary sa Rizal Elementary School. Binilang ko yung taon. 2018 ngayon. Kung kahit grade 6 na tayo, 1992 yon. Kung grade 6 nga. Binilang ko 26 years. Naalala pa ako nito. Dahil lang doon. Saan mo nakita yung pangalan ko? Nakita ko kasi para yung post mo.
sa Facebook. Gumagawa ka ba niyan? Oo, gumagawa kami niyan. May isesend ako sa'yo. Nakita ko naman yung email mo eh. Yung email kong ginamit noon, yung JTCO. Kinreate po yun. Sino magtatanong kung ano ibig sabihin nun? Yung JT ko ngayon yan, school supplies, yung sa amin. JTCO, Electrical Supply Trading po yun. Yun yung kaso, DTI pa lang nun. Nung nakuha namin, hindi natuloy dahil nag-pandemic time. So sa mga tweet nga po, nagpa-coach siya, may sinend siya sa email. Umaga po yun ha. Nung pinasa ko, bago magpananghalian, after lunch, binalik niya. Alam niyo kung ano binalik? P.O. Palakpakan po natin si Lord. Yung una kong naging income doon, sabihin ko na, tapos naman na yun 15,000. 1 week lang po ginawa yon. After a week, diniliber, binayaran, napaiyak ako sa Panginoon. Kasi nagsimula lang sa prayer. Iniyak ko eh. Na-discourage ako dahil wala akong magagawa dahil kailangan eh. Pero nung nag-pray ako, iniyak ko sa Panginoon. Hello. At alam niyo po, ang kabutihan ni Lord, nagtuloy-tuloy. 2019, di makakalimutan to ni Abigail. Pinrovide ni Lord yung kanyang pangdebo. Dahil nung bago siya magdebo, sabi ko sa kanya, cake ka lang. Tsaka pansit. Pero hindi. No? Grabe yung pagkilos ng Panginoon. 2019, December, nagdebo siya. Naka-hotel pa kami. Salamat sa kapatid na ginamit doon. Pero nakakatuwa. Dahil doon sa prayer, in-encourage ko yung sarili kong lumapit kay Lord. Sa oras nung panahon na discourage ako, tumugon ang Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Kala ko nga si Jeremiah makukuha nung January. Kasi last year, kinausap ko rin sila, yung mga bata. No? Dumadaan din po tayo sa problema. Inaano ko kasi last year talagang yung after nung pandemic, ang hina talaga nung construction firm. So sabi ko kay Amiga, kausapin natin yung mga bata. Siguro last quarter, kinausap ko sila. Diyan, Abby, Job, magtipid-tipid kayo, huwag kain ng kain sa labas. Totoo po yan. Kinausap ko sila kahit tanungin nyo sila. 1, 2 beses. At sabi ko, si Jeremiah, baka hanggang this year na lang, pag hindi naging maayos yung ating mga projects, this year nyo na lang makikita yan, pasasalo ko na sa mababait na kapatiran natin yan. No? Pero alam niyo po, after po nun, nagpe-pray po ako, nangusap sa akin ng Panginoon, na ituloy ko yung JTCO. At ngayon ay enclosure. Bakit enclosure? Alam nyo na. Enclosure, 8. Kasi 2018 ko po yun na-receive. Actually, 2017. So, nung kinausap ko sila, October, kumuha na kami ng mga documents, permit. November 8, yun po yung aming official opening. So, ginawa lang din namin, family, nag-pray kami that day at nag-celebrate. No, doon lang, sa shop. No? At doon nagsimula yung enclosure rate. Alam niyo po, hindi pumayag si Lord na si Jeremiah ay mawala. Kasi andyan pa eh. Bakit? After namin buksan noong November 8,
bago matapos yung taon, nagkaroon kami ng 6 or 7 na projects na nasustain si Cherry Maya. Palakpakan natin ang Panginoon. Grabe ang Panginoon, di po ba? Kung nangyari po sa amin, mga kapatid, hindi naman po imposibleng hindi mangyari sa inyo. Magpatuloy lang po kayo. Amen. Ang kinakailangan lang po ay i-encourage nyo ang sarili nyo na ang Diyos na nagsalita ay tapat. Amen. Last Thursday, nangangaral si Elder August, no, yung verse na 2 Corinthians 2:14. Sino nakakaalala nun? Habang sineshare niya yon, naalala ko si David eh. Sabi niya rito, now thanks be to God who always leads us in triumph. Kasi si David, di ba? Laging pinagtatagumpay ng ating Panginoon. Wala ba yung Tagalog? Tagalog. Di ba, Jericho, pinalagay ka? Sa PowerPoint. Yan, salamat sa Diyos dahil siyang nasa unahan natin sa parada ng, parang hindi naman tagumpay kayo, sa parada ng tagumpay. Hello! Isinama na tayo ni Lord sa tagumpay. No? Hindi sa parada ng mga talunan. Tayo'y kasama sa parada ng tagumpay. Ginagawa niya ito dahil tayo ay nakay Kristo. Sino na kay Kristo? Tagumpay ka na. Yan yung sinasabi ng salita. Ma-encourage ka, ma-convince ka sa sinasabi ng Diyos. Hello, saan man kami pumunta, ginagamit kami ng Diyos para ipakilala si Kristo sa mga tao. At itong ipinapalaganap namin ay parang halimuyak na pabango. Hello, tayo po yan. Yung mga tinawag ng Panginoon, no? Para daw tayong mabangong samyong sa Panginoon na nagpapagamit habang tayo ay nangangaral ng Kanyang salita. Amen. Verse 15, meron yan. O hanggang dyan lang. Sabi dyan, para kaming mabangong samyo na insensong inihahandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, isa kang mabangong samyo. Kung nagpapagamit ka, yan sinasabi dyan eh, isa kang insenso na inihahandog sa Diyos. Amen. Habang ikaw ay nakikitaan ng kabutihan ni Kristo, maraming naliligtas. Amen. Maraming nailalayo sa kapahamakan. Amen. Dahil yung salita, nilalakaran mo. Naalala ko yung kwento ng isang pastor, nagkukwentuhan. Parang nagpapayabangan lang. Ako, ang paborito kong version, no? Nakita ko yan sa post ni Pastor Jojo. Ang paborito kong version ng Bible ay King James. Kasi yun daw po yung pinakamalapit na salin doon sa original na Hebrews. Yung isa naman, sabi, ako ang paborito ko, NIV. Para si Meano. Yung King James ka rin ba? Kasi nga, yun ang gusto niya Medyo bumababaw yung pagkakasalin from King James. Yung isang pastor, salita. Ako ang paborito kong version. Yung version ng nanay ko. Ba't kayo tawa? Ako ang paborito kong version. Yung version ng nanay ko. Bakit? Ano ba version ng nanay mo? Bisaya? Hindi. Nilalakaran niya kasi yung salita ng Diyos. Wala kasi sa version yan Any version, kung hindi naman nakikita sa'yo bilang isang bukas na aklat ang buhay mo, kahit kabisado mo pa lahat ng version, baliwala. Kung hindi ka rin ma-encourage gawin ito at sundin,
Hello, kahit gumraduate ka pa ng COD. Hello, mga COD. Kung hindi nyo rin to lalakaran, hindi natatapos sa COD yan. Amen? Ang COD ay programang inilatag para maintindihan nyo. Hello, yung kagustuhan at plano ng Diyos sa inyo. Amen? Pero hindi matatapos dyan. Kailangan nyo itong lakaran. Pumalakpak ang mga gagraduate. Tama ah. Okay, so yun nga yung title natin, no? Ito document. Bale, puputulin na lang natin. Okay, basahin natin. Basahin lang natin yung 1 Samuel. No, kasi habang sineshare nga ni Elder August last week, no? Ito yung pumasok sa akin yung kay David, no? Verse 1 to 6. And it came to pass when David and his men were come to Ziklag on the third day that the Amalekites had invaded the south and Ziklag and smitten Ziklag and burned it with fire. Verse 2, and had taken the women captives that were therein, they slew not any, either great or small, but carried them away and went on their way. Mamaya, paliwanag ko po yan. Ha? Verse 3, so David and his men came to the city, and behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters were taken captives. So yung kanilang mga pamilya, nung pagbalik nila dyan sa Ziklag, ay binihag, no? So sabi diyan, then David and the people that were with him lifted up their voice and wept. Nag-iyakan sila pagbalik nila doon sa lupain na yon, until they had no more power to weep, hanggang wala na silang mailuha. Verse 5, and David's two wives were taken captives. Yung dalawa niyang asawa, kilala niyo yon? Si Ahinoam tsaka si Abigail, the wife of Nabal, o yung widow na kasi to no, widower ni Nabal, the Carmelite. Next, verse 6, and David was greatly distressed, for the people spake of stoning him. Okay? Because of the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters, but David encouraged himself in the Lord his God. Ayan po yung title natin. Diyan po kinuha yun. David encouraged himself in the Lord. Bakit niya in-encourage? Kasi na-discourage siya. Yun lang naman kasimple yun. Kaya niya in-encourage yung sarili niya kasi discourage siya that time, that moment. Amen. Meron akong isang kwento na nabasa. No? Si Satan daw, merong Satan tool store. Naalala ko dyan, nung nabasa ko yan, yung nabasa ko rin, ilang taon na siguro, mga 7 years ago, yung Heaven's Grocery. Sino nakaalala nun? Yun po yung nangaral ako na nakaupo. Dahil nahilo ako nun Yun, naalala ko yun. No, yung kwento na yun, meron daw isang lalaki na naginip, nakakita siya ng Heaven's Grocery. Yung Heaven's Grocery, ang laki ng pintuan, sobrang wide niya. Ngayon, tinignan niya, ano yun, kasi laki. Paglapit niya sa pinto, kusang bumukas. At nakita niya yung mga staff, anghel. Hello, mga anghel yung staff. Pumasok siya ngayon sa loob. Pagpasok niya, binigyan siya ng basket. Sabi ng angel, kunin mo ang anumang makukuha mo. So nakita niya sa mga aisle. Sa mga aisle, nakita niya, andun yung salvation, andun yung grace, nandun yung joy, yung love, yung peace. Kinuha niya. Nandun yung mercy. Hello, hanggang yung basket niya na puno na, pero kaya pa. Hello, kumuha pa siya ng napakaraming forgiveness, no? Patience. Pagdating sa counter, puno na. Ngayon, nung siya na magbabayad, magkano kaya to? Binalot lang. Ang sabi ng angel,
Wag na po. Bayad na po yan. Pinayaran na po yan ng Panginoong Jesus 2,000 years ago. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaso, si Satan, meron din palang store. Ang pangalan, Satan's Tools Store. Kung saan nandoon yung tools of hatred, tools of bitterness, tools of unforgiveness, deceit, ano pa? Vices, immorality, sickness. At ang matindi doon, may bayad. Sa atin nga may syntax eh. Di ba? May bayad. Pero ang isang napuna nung lalaki, may nakahiwalay na isang tool. At sobrang mahal. At yung tool na yon, ang tawag, tools of discouragement. Kasi wala pong immune dyan. Sino rito hindi na di-discourage? Last week lang, after mangaral ni Elder August nung gabi, ang ganda ng pangaral eh. Na-encourage ako eh. Tama? Kinaumagahan, Friday, binasa ko yung verse na yan. Tapos si Abby umalis, pumunta sa school. Kasi kuha ng card eh. Pagbalik, eto bungat ni Abby sa akin. Opa, oh. Nagbabasa ako, ano yan? Pagtingin ko yung card ni Job. Wow! 91! Kaso first quarter pala yung nakita ko. Pagdating sa second quarter, 80. Ha? From 91, 80. Na-encourage ako. Tapos habang tinitignan ko, hindi lang pala isa yung bumaba. May 4 pa sa baba. Uminit ang ulo ko. Sabi ko na lang kay Abby, kasi buti na lang nagbabasa ako noon. Na-encourage ako. Pasok mo muna dun yan. Pinigil ako ng Panginoon. At talaga namang mapalad si Job nung araw na yun kasi kakausapin ko talaga eh. Kaso dumating si Ate Vivian. Sinama sa bahay nila. Ligtas si Job. Hindi inuwi. Asa si Job? Ba't di bumalik? Kinabukasan na. Ang buti ng Panginoon, no? Kasi alam nyo, magkakasala ako eh. Amen? So, in-encourage lang ako ni Lord na huwag magkasala. Kaya nangyari yon. Kaya kanina umaga, sinamahan ko si Job eh, no? 4 na teacher pa lang nakausap ko, may isa pa. Pero mababa na po yung temperature ko. No? Dahil, andun yung patience binigay sa akin ni Lord. No? Kaya lahat tayo, walang immune. Amen? Kahit mga pastor. No? Tayo'y na-discourage minsan sa ministry, di ba? Minsan sa kalusugan mo. Hello, minsan sa pag-aaral mo. Sa trabaho mo, madi-discourage ka eh. Amen. Anong gagawin mo kung walang nag-e-encourage sa'yo? Yung ginawa ni David. Kasi that time, walang nag-encourage sa kanya. Wala ni isa. So ano ginawa niya? Kay Lord siya kumuha. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi ng 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another and build each other up. Encourage one another. Ginagawa niyo po yan? Dapat, yung mga kapatid natin, tayo po ay pamilya, higit pa sa dugo. Amen. Pag mayroong mga kapatid na pinanghihinaan ng loob, encourage niyo po.
Kasi maaaring tumalikod yan pag hindi nakatanggap ng encouragement yan. Amen. Hindi natapos yung pag-encourage dahil tapos na yung 7 topics mo sa 1-to-1. Tapos kinalimutan mo na siya. Hello, Brother Mike. Hindi kita nakakalimutan. Amen. Dapat kahit tapos na yung 1-to-1, kahit nakapag-experience life na yan, accountable ka dyan. Accountable ka dyan. Encourage mo pa rin hanggang siya'y makatayo. Hanggang yung pananampalataya niya tumibay. Hanggang maging siya magamit na. Amen. Kaya sabi diyan, therefore, encourage one another. Hello, kailangan natin ng bawat isa. Kaya kinanta ni Pastor Pin last Sunday, noong ating anniversary, walang sino man ang nabubuhay para sa kanyang sarili lang. Kailangan natin ng bawat isa. Amen? Si David, walang nag-encourage sa kanya. Tandaan niyo po, ito istorya ni David. Hindi pa po siya hari nung bago natin basahin yung verse 1-6 kanina. No? Pero inanoint na po siya as a king. Next king. Noong time na yon. Kaya lang, yung nakaupong hari, sino yon? Si Saul, pinagbabantaan ng kanyang buhay dahil nagkaroon ng inggit. Tools of Chelsea. Envy. Amen? Nagkaroon ng inggit. Lalo na nung tinalo ni David si Samson. Praise God, nagbabasa. Si Goliath, no? Nung tinalo ni David, si Goliath, nakakilala kasi si David doon eh. Amen? Kaya itong si David, pinagtataguan niya si Haring Saul. Kasi pinagbabantaan yung kanyang buhay. For 7 years, wala siyang ginawa kundi tumakbo. Hindi niya nilabanan to. Amen. At isang araw, kinukwento ko na lang po yan, sa 1 Samuel po yan mababasa. Binasa ko po kasi nung 22, 23, 24, 25, 26. Isang araw, nung siya'y nalaman ng mga kapamilya niya na siya ay nasa isang kuweba o alam kung saan siya nagtatago, alam niyo po kung ano ginawa? Pinuntahan siya ng mga kapamilya niya at ng ilan niya mga kaibigan. At sumama po sa kanya. Kay David, pumanig sa kanya kasi alam nila, ito susunod na hari eh. Hello, ito yung susunod na magiging leader natin. Kaya sinuportahan po nila. And that time, si David nagkaroon ng 400 armies, sabi ng Bible. At yung 400 armies na yon, mabuti talaga si David eh. Bakit? Nilalabanan nila yung mga kalaban ng Israel na ang hari ay si Saul. Yung hindi matalo ng Israel, sila yung nakikipaglaban. Amen. Kaso, naisip ni David, wisdom ni Lord, darating din ang panahon, sabi niya, sa chapter 27, na masasakoti tayo ni Saul dito. Kailangan nating umalis. No? At wala siyang ibang naisip na lugar na pupuntahan, kundi sa lugar malapit sa lupain ng kanilang mga kalaban, sa Palestine, sa Pelisteo. Kaya pumayag naman itong mga kasama niya, yung kanyang mga kaibigan at pamilya, umalis sila ron. At nung nabalitaan nga ni David, ni Haring Saul na wala na si David sa Israel, tama nga si David, hindi na sila ito hinabol. Kaso, itong si David, lumapit sa hari ng sinakalam, ng Gat. Ang pangalan ay Akish. Si Akish sa English. Sabi niya, lumapit siya rito, pwede bang kami bigyan mo ng matutuluyan? At dahil lumapit naman ng maayos, binigyan siya
At yung pangalan ng lupaing ibinigay ay, yung binasa natin, Siklag. Yung Siklag. So doon sila pinatuloy ng hari. At habang nandun sila, mahigit 1 taon silang nandoon, ang ginagawa nila nakikipaglaban sa mga kaaway ng bansang Israel. Pero hindi nila pinagtatapat kay Akis, dun sa haring tumulong sa kanila. Na ang nilalabanan nila ay yung kalaban, hindi yung Israel. Amen. No, every time na tinatanong sila, ang sinasabi nila, dito kami nakikipaglaban. Pero ang totoo, ang nilalabanan nila, yung kalaban ng kanilang bayang pinanggalingan. Kaya lang isang araw, eto na, nakukuha niyo po, lumapit si Haring Akis kay David. Sabi niya, lulusubin natin ang Israel. At ang sabi niya kay David, ikaw ang aasahan ko rito. Sumagot si David. Pakilagay nga yung, nandiyan niya, di ba? Next. Ano sagot ni David? Sa 1 Samuel 28 verse 2. Ayan, sabi diyan, sinabi ni David, magaling, dun sa hari makikita ninyo ngayon kung ano ang magagawa ko na inyong lingkod. Sumagot si Akis, mabuti, gagawin kitang personal na tagapagbantay ko habang buhay. So diyan sa tagpo na yan, kasundo siya. Bakit? Magaling sumang-ayon siya. Tama? Ngayon, nung araw na sila ilulusob na, eto na po. Habang sila ay nagmamarcha papunta sa Israel, yung mga Pilisteo na kasama ni Haring Akis, yung mga pinunong Pilisteo, nakita sila David. Nasa hanay nila na nagmamarcha din. Sabi nung isa, parang kilala ko tong Hebreyong to. Si David yan Hello. Sabi nung isang Pilisteyong pinuno, Haring Akis, sinong kasama niyan? Sabi ni Akis, ako po, matagal ko na po siyang kasama at siya po'y mapagkakatiwalaan. Parang ganun lang po, kinukwento ko lang, no? Pero hindi po pumayag yung mga pinuno ng Pilisteo. Anong ginawa nila? Paalisin mo yan. Hindi natin yang kailangan, baka tayo'y samantalahin yan. Dahil galit sa kanya si Haring Saul, gamitin niya yung pagkakataon para tayo atakihin at magkaayos sila. Parang ganun yung dating ng kwento. Nung binabasa ko, ganun, baka samantalahin niya. So ang ginawa ni Haring Akis, nilapitan niya si David. At sabi niya, bumalik na kayo doon sa lupain, doon sa Siklag. Hello. At yung nangyari sa Siklag, pakibalik nga po, ito po yun. Sabi ron, verse 1, and it came to pass when David and his men were come to Siklag on the 3rd day. 3 araw po silang naglakbay pabalik doon. Amen. Sabi diyan, that the Amalekites had invaded the south. No, nilusob na nila yung south, yung kasama yung Siklag. Kung nasaan yung kanilang mga mahal sa buhay na iniwan nila. Sabi ron, and smitten Siklag and burned it with fire. Sinunog po. Hello, yung lupain na kung saan sila pinatuloy ni Haring Akis, wala na, sunog na lahat. At ang sabi diyan, and had taken the women captives. No, binihag yung mga kababaihan. That where therein, they slew not any, wala silang sinaktan, either great or small, but carried them away, kinuha nila lahat. No, yung mga anak nilang babae, anak na lalaki, mga asawa. Sabi rito, so David and his men came to city and behold, it was burned with fire. Wala na silang inabutan na mga gamit nila. No? Sabi rito, and their wives and their sons and their daughters were taken captives. Nabihag po. Next verse.
Nakukuha niyo po? Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept. Nag-iyakan yung mga armies na kasama niya. Hello. Dahil sa sinapit ng kanilang lupain, they had no more power to weep hanggang maubos yung kanilang luha sa sobrang lungkot po nila. At ang sumunod, and David's two wives were taken captives, pati yung kanyang dalawang asawa, si Abigail at si Ahinoam. Okay, next. Ito matindi dyan. And David was greatly distressed. No? Balisang, balisa. And sabi dyan, for the people spake of stoning him. Yung mga tao nag-uusap na siya'y batuhin hanggang siya'y mamatay. Yung dati niyang mga kakampi, yung dating panig sa kanya, hello, wala na. Nag-uusap na para siya'y pagtulungan, batuhin, at mamatay. So sino mag-encourage sa kanya? Sabi kanina nang binasa natin, encourage one another. Paano yun? Pag dumating yung time na walang mag-encourage sa atin. Hello. Naisip nyo? Ang sabi diyan, every man for his sons and for his daughters, no? Nag-grieve nga, but David encouraged himself in the Lord. Wala na pong ibang paraan. Wala na pong ibang lalapitan. Amen. Pag wala ka ng ibang malalapitan, walang nagme-message kay David noon. Di pa uso cellphone noon eh. No? Walang dumalaw sa kanya. Lahat ng naging panig sa kanya, hindi na ngayon panig sa kanya. Amen. Wala siyang makuha ang encouragement. Kahit kanino, dahil lahat ng tao sa paligid niya, pinag-iisipan na siya ng masama. Hello. So sino pa ang pwede niyang lapitan? Si Lord. Kapatid, pag dumating ang oras na wala kang malapitan, huwag mong kalimutan, merong isang nagmamahal sa iyo. The Creator of heaven and earth. Hindi ka niya pinababayaan, kapatid. Alam niya ang sitwasyon ng buhay mo. Next, sabi diyan, how David encouraged himself. Paano niya in-encourage ang kanyang sarili? Basahin natin yung sumunod na verse dyan. Sabi ng verse 7, then David said to Abiathar, the priest, Ahimelech's son, please bring the ephod here to me. Yung ephod, yun po yung chinek ko sa Google. Yung parang part ng garments ng isang priest. Kasuotan ng priest, no? Dinadala sa hari, no? Pag ni-request, no? And Abiathar brought the ephod to David. Dinala. Pagkatapos dalhin, anong sumunod? So David inquired of the Lord. Nagtanong siya. Nag-ask siya sa Panginoon, saying, shall I pursue this truth? Maalala niyo yung kanina, nung siya'y nakipag-deal. Hello? Hindi siya nag-inquire sa Panginoon kung tama yung gagawin niya. Tandaan niyo, wala silang itinalong battle. Lahat ng nilabanan nila, nagtagumpay. Maliban dito, pagbalik nila, sunog yung lugar nila. At nabihag pa yung mga mahal nila sa buhay. Pero dito, no? How David encouraged himself, sabi diyan, he inquired to the Lord, saying, shall I pursue, Lord? Susundan ba namin sila? Hahabulin po ba namin yung mga gumawa nito?
No? Sumagot ba si Lord? Sabi rito, shall I overtake them? Maabutan po ba natin sila, Panginoon? Nagtanong siya. Hello. Next. Sabi rito, trust in the Lord with all your heart. Sabi ng Proverbs, favorito ni Jan yan. And lean not your own understanding. Verse 6, in all your ways, lahat ba? Sa lahat ng iyong gagawin, mga balakin, mga plano, acknowledge the Lord. Amen. And He shall direct your paths. When you ask the Lord in prayer, He will direct you. Amen. At nangyari yung kay David dun sa verse na yon. Nung nagtanong sila, sumagot si Lord dun eh. Yes, sundan nyo sila. Aabutan nyo sila. May direction. Amen. Mayroon na silang direction na susundin. Kasi nag-inquire sila. Amen. Hindi sila gumawa ng sarili nilang hakbang. Meron bang ganyan? Nung tayo po, wala pa sa Panginoon, tayo nagpaplano sa ating buhay. Given yon. Mapapatawad ka pa ni Lord doon. Pero nung tayo'y nasa Panginoon na, hindi na. That's why tinatawag natin siyang Lord, di ba? Ibig sabihin, kung siya yung Lord, siya yung susundin. Hindi yung siya ang susunod sa atin. Amen. Yan yung sinasabi nila Pastor Tony, na minsan si Lord ginagawa lang nating Savior, pero hindi Lord. Naligtas ka, nawala ka sa kapahamakan, pero ang Panginoon ng buhay mo, ikaw pa rin. Kaya pagdating sa dulo ng iyong mga plano, bagsak, giba, kasi plano mo yon. Pero yung plano ni Lord, matatag para sa iyo. Sabi nga ng Biblia, bago ka pa ilagay sa sinapupunan ng iyong ina, kilala ka na niya at alam niya na ang plano niya sa iyo. Palakpakan natin si Lord. Acknowledge Him. Ano man ang iyong gagawing desisyon, always inquire. Ask the Lord in prayer. Yun ang naging kulang kay David. Bago siya sumang-ayon, sumagot siya agad ng, maaasahan niyo ko. Eh, hindi kalooban ni Lord yun. Amen? Next. No, by seeking God's will, magkakaroon po tayo ng directions. Siguradong panalo ang bawat hakbang mo. Amen. May kapayapaan sa ating puso at isipan. Pag naka-align po tayo kay Lord. Pag naka-align tayo kay Lord. Amen? Next. Dahil gusto ni Lord, happy ka. Palakpakan natin si Lord. Gusto ni Lord, happy ka. Ayaw ni Lord na malungkot ka. Hindi tayo tinawag ni Lord para maging talunan. Tinawag tayo ni Lord sa katagumpayan. Next. Sabi diyan, be anxious for nothing but in everything. Lahat ba ng bagay? Lahat by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Paano? Sa panalangin, ipaalam mo kay Lord. Ask the Lord. Makikinig naman siya eh. Minsan kinatatamaran lang natin yung prayer. And prayer, na-post ko nga yan, is powerful. Prayer is powerful. Amen. Next. Finally, sabi diyan, sa katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na marangal, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, o anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na may magandang ulat, anumang kabutihan, anumang kapuri-puri,
Ito ang lagi nating iisipin. Ano daw yun? Next. Yung mga bagay na inyong natutunan, yung mga bagay na inyong tinanggap, yung mga bagay na inyong narinig sa akin, gawin nyo. Sabi ko nga sa inyo, kahit anong version na nabasa nyong Bible verse, pag hindi nyo ginawa at nilakaran, kahit lahat ng version kabisado mo, the God of peace will be with you. Pag sumunod ka sa instruction at direction ni Lord, may kapayapaan sa puso mo. Palakpakan natin si Lord. Sige po. Diyan tayo magkakaroon ng kapayapaan. Gagawin natin ng may kalinisan. Naalala ko, mga 1 month na siguro, magkasama kami ni Sir Jimmy. Ako pinag-drive niya nung sasakyan niya. Diyan kami nagda-drive sa may Aurora. Bihira akong mapadaan dyan. 4 lane siya. 2 sa kaliwa, 2 sa kanan. Nandito ako sa part ng kaliwa, pero sa may inner. Ibig sabihin, meron pang isang linya rito. Nasanay kasi ako sa mga dinadaanan ko, pag nandito ka, left. Di ba? Lalo na pag left turn. Pag nandito ka sa pangalawa, diretso o kaliwa. Yung pala, di ko napansin, yung 2 linya, parehas pa kaliwa. Eh, ang way ko pa diretso. So, nakita ko yung red light ng left, ng stoplight ko. Diretso ako. Malayo pa lang, sinesenyasan na ako ng enforcer, nakakaliwa ako. Pero sabi ko, diretso ako eh. Ito naman yung kaliwa. So, nung malapit na ako, alam niya siguro na padiretso ako, pilit akong pinakaliwa. So, sinunod ko na siya. Kasi kaliwa pala yung lane ko. Kala ko pa diretso pwede. Kaso, nung pagkaliwa ko, inabutan ako ng red light. So, pag abot sa akin ng red light, napakamot yung enforcer sa akin. Pinatabi ko sa gilid. So, alam na. Habang tinatabi ko, ito maganda. No. Sabi ng banal na spirito, umamin ka na lang. Kasi pwede akong mga tuwiran, di ba? Ginagawa ko naman po yun. Nakakatwiran. Umamin ka na lang, mali ka, tumabi ka. So habang tinatabi ko, sabi nung enforcer, Sir, napakadelikado po ng inyong ginawa. O nga po sir, pasensya na po, mali po ako ron. Akin na po lisensya nyo at yung rehistro nyo. So kinuha ko yung lisensya ko. Sir, rehistro, kasi sasakyan niya yun eh. Inabot yung rehistro. Sir, titikitan kita ha. Kasi delikado. Yes sir, tikitan niyo na po ako. Mali po ako. Kasi sabi ng udyok ng banal na spirito, aminin ko eh. O ganito na lang sir. Pabababain na lang natin yung violation mo. Sige po sir, thank you very much. Tikitan niyo na ako, mali po talaga ako. Alam niyo, nung ako unang napakamot eh. Yung sumunod na situation, in-enforcer na napakamot. Ano sabi? Ang bait nyo naman, sir. Sige na nga, hindi ko na kayo titikitan. Huwag nyo na lang po uulitin, ha? Palakpakan natin si Lord. Blessing ba yun? Mali ako eh. Sabi ng banal na Espiritu, aminin mo, mali ka. Sumunod lang tayo. Kasi na kay Lord yung, kaya nung pag-alis namin, tawanan kami ni Sir Jimmy. Sabi ko, sir, talagang mali naman tayo. Hindi ko naman talaga alam. Akala ko yung lane ko, tamang lane. No? Kasi hindi ako laging dumadaan doon, bihira. No? Ang pinupunto ko ron, no? Whatever things is pure. Whatever good report, do these things, sabi ng binasa natin. Kung alam mo kung ano yung tama, yun yung gawin mo. Yun yung gawin mo. Kasi sigurado naman si Lord may pantapat sa iyo eh. Amen. Next. Sabi rito, Filipos 3:13, mga kapatid, hindi ko ibinibilang na naangkin ko ng ngunit isang bagay lang. Sabi ni Pablo, ang ginagawa ko.
Nililimot ko na ang mga bagay na nasa yung nakaraan, limutin mo na. Hello? Kalimutan mo na yung nakaraan mo. At ang sabi diyan, pagsikapang maabot ang mga bagay na nasa kasalukuyan, yung hinaharap. Next verse, verse 14. Tatapos na tayo. Pinagsisikapan kong maabot ang hangganan ng takbuhin para sa gantimpala ng ano? Mataas na pagkatawag sa akin ng Diyos. Dapat dyan po tayo nakapokus. Kung ang kaaway may ginagawa sa atin para tayo ay hadlangan, sabi ng binasa natin kanina, kalimutan mo yun. Huwag mo nang pansinin yung mga nakaraan mo. Dito ka mag-focus sa mga gagawin ni Lord na bago. No? Upang makamtan natin yung gantimpala ng mataas na pagkakatawag sa iyo. Hello, sino rito alam, tinawag siya ni Lord. Kapatid, mataas ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Sabi diyan, na kay Kristo na ating Panginoong Hesus. Amen? Next. Meron pa ba? Ayan. Last verse na yan, hanggang 5. Tama ba ako? Sabi rito, ito yung binanggit ni Sister Meng last preaching niya. Sa Awit 103 verse 1 to 5. Pero yung sa akin, Tagalog. Amen? Dito po tayo magtatapos. Sabi diyan, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. Pwede ba yon i-encourage mo yung iyong sarili, yung kaluluwa mo, na siya'y purihin mo? Sa oras na ikaw ay may pinagdaraanan, kaya ba yon? Yes, na-experience siya ni David. Nung wala siyang malapitan, in-encourage niya yung kanyang sarili sa Panginoon. At siya rin ang sumulat nito. Sabi niya, aking kaluluwa, papurihan mo ang Panginoon. No? At lahat ng nasa aki, magsipuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan ng Diyos. Mapapalakas ka ron. Amen. Walang talo sa paglapit natin sa Panginoon habang tayo umaawit at nagpupuri o nananalangin sa Kanya. Verse 2. Ang sabi rito, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. Hello. Sa oras na meron kang kalungkutan, kapatid, meron kang pinagdaraanan, encourage yourself. Praise the Lord. Purihin mo siya. Huwag mga negatibo lalabas sa bibig mo. Laging salita ng Diyos ang iyong ideklara. Amen. At ang sabi dyan, huwag mong kaliligtaan. Minsan nakakalimutan natin eh. Si David, yan ang panlaban niya. Pag siya ay discouraged, yung promise ni Lord, ang lagi niyang binibigkas. Ayan. Kaya dinideklara niya yan. Sabi niya, Yahweh, no, pinapupurihan kita o aking kaluluwa at wag mong kaliligtaang mabuti ang kanyang gawa. Kasi kapatid, pag nakalimutan mo yung ginawa ni Lord sa buhay mo, kung paano kanya inalis sa kadiliman ng buhay mo hanggang sa kanyang kaliwanagan, dumaan ka lang sa konting problema, nakalimutan mo na. Naagaw na sa'yo yung binhi na naitanim. Kaya hindi nagbunga eh. Sabi ng parable, di ba? Verse 3. Next. Ang lahat kong kasalanan ay lahat ba? Lahat. Si Lord hindi nagtitira ng kasalanan. Pag pinatawad ka niya, walang tinira. Kahit isa. Palakpakan natin si Lord. Ano mang aking sakit, sino may sakit? Magaling ka na. Dahil kasama sa pag-ibig ng Diyos, sa kanyang binayaran at pangako, ang kagalingan. Na anumang sakit na meron ka, pinagaling niya. Sa mga latay na kanyang tinanggap, sabi ng Isaiah, tayo ay pinagaling.
Kapatid, anumang sakit na meron ka sa katawan, pwede mong hawakan at magtiwala ka sa Panginoon. Yang parte ng katawan na yan na may sakit at karamdaman, pwede mong hawakan at kung nagtitiwala ka, hihipuin ka ng Panginoon sa gabing ito at ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kagalingan ay yung mararanasan sa oras na ito. Maging sa mga nanonood sa online. Hello! Kasi sabi ni David, huwag mong kaliligtaan yung mga ginawa ng Diyos. Ibig sabihin, tapos na. May ginawa na ang Panginoon 2,000 years ago. Meron siyang binayaran sa krus. Amen. Next, verse 4. Patapos na tayo sa last verse. Sa bingit ng kamatayan, tayo ay iniligtas. Wala na tayo sa kamatayan. Tayo'y nilagay niya sa kanyang buhay na walang hanggan. At may kasunod, pinagpala ako sa pag-ibig niya't habag. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala tayo ng pag-ibig at habag ng Diyos. Yan ang totoo. Dahil kung hindi ka pinagpala ng pag-ibig at habag ng Diyos, wala kang ngayon dyan. Hindi ka nakaupo ngayon dyan. Nasaan ka ngayon? Kung wala ka sa pag-ibig ni Lord, andun nakikimarites. Andun nakikipag-inuman. Amen. Andun sa bingguhan. Hello. Pero dahil nasa atin ang yaman ng pag-ibig at habag ng Diyos, kaya ka naririto. Kaya ka naririto. Dahil si Lord na tumawag sa iyo sa upuan na yan, mahal ka. Ano mang dinadala mo ngayon sa iyong puso, kapatid, mahal ka ng Diyos. Nahihirapan ka ba sa trabaho mo, sa pag-aaral mo? Kasama mo ang Panginoon. Hello? Wala pong exempted dyan. Dinaanan po natin lahat yan. Amen. Yung kwento ko, maiksi pa yun. Yung kanina. Pero ngayon, dahil nararanasan po namin, at hindi ko pinagmamayabang yon, ang pinagmamayabang ko, si Kristo. Si Kristo lang. Siya may gawa nun eh. Pangako niya yon. Amen? At ang pangako niya ay maaasahan, kapatid. Sabi ng verse 5, may last verse pa pala tayo. Tayo po tayo, tayo tayo. Ang sabi diyan, sa sarili. Hello? Sa sarili. Sabihin mo, sa sarili. Ikaw yan, sa sarili. Dulot niya ay kasiyahan. Hello? Yung niya dyan, si Lord. Sa sarili mo, kung nandyan si Lord, ang dulot ng Diyos sa buhay mo, kasiyahan. Habang may katapusan, wala. Kapatid, i-allow mo lang si Lord sa buhay mo, sa sarili mo. Wala tayong ibang kakailanganin. Oo, alam namin may pangangailangan tayo. Meron tayong kailangan dito sa buhay na ito. Pero sino ang kailangan mo para mapunan niyang mga pangangailangan mo? Si Lord ang unahin mo. Siya yung kukumpleto sa'yo. Amen? Sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Siya yung ating kasiyahan. Kaya naman, ang lakas ko ay lakas ng kabataang katulad ng sa agila. Hello mga agila. Hindi ka pato. Hindi ka sisiw. Ikaw ay agila. Sabi nga nila, pastor, ang sisiw kinakain yan, mga uod, mga pato, uod kinakain yan, putik. Pero ang agila, ano kinakain niya, pastor? Mga isda sa karagatan. Hello? Hindi kumakain ng mga uod lang yan. Amen. Isa kang agila, kapatid. At ang sabi diyan, kung ikaw ay sa Panginoon, meron kang panibagong kalakasang katulad ng isang agila.
Encourage yourself. Sabi nga ni Joseph kanina. I-encourage mo yung sarili mo sa Panginoon. Darating yung time, wala kang lalapitan maliban sa Panginoon, sabi ni David. Pero hindi siya pinanghinaan. Anong sikreto? Anong sikreto ni David? Lumapit sa Panginoon. Kaya yung prayer available sa mga anak niya. Kaso maraming Kristiyano diyan nagkukulang sa prayer. Do not be anxious in everything. No? But in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be known to God. Siya yung magbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating puso. At yung tunay na kasiyahan. Palakpakan po natin si Lord. Awit tayo sa Panginoon. Bago tayo magtapos, hallelujah. Sa piling mo, come on, ay may tunay na ligaya. Sa piling mo, galak sa puso ay nadarama. Once again, sa piling mo. Sa piling mo, tunay Panginoon, ay may tunay na ligaya. Sa piling mo, galak sa puso ay nadarama. Ayaw ko nang mawalay pa, O Diyos, sa piling mo, pagkat sa piling mo, pag-ibig mo'y nadarama. Sa piling mo ay may tunay na ligaya. Ay may tunay na ligaya. Tanging sa piling mo lang, Panginoon, ang aming kasiyahan, O God. Sa piling mo, galak sa puso ay nadarama. Once again, sa piling mo ay may tunay na ligaya, Lord. Sa piling mo ay may tunay na ligaya. Sa piling mo, galak sa puso ay nadarama. Ayaw ko na mawalay pa, O Diyos, sa piling mo, pagkat sa piling mo, pag-ibig mo'y nadarama. Awitin mo sa Panginoon yan. Naririnig tayo ni Lord. Ayaw ko na mawalay pa, O Diyos, sa piling mo, pagkat sa piling mo,
pag-ibig mo'y nadarama. Come on! Say it to the Lord! Say it to the Lord! Ayaw ko na mawalay pa, o Diyos, sa piling mo. Pagkat sa piling mo, pag-ibig mo'y nadarama. Ayaw ko na mawalay pa, o Diyos, sa piling mo. Pagkat sa piling mo, pag-ibig mo'y nadarama. With all your heart, sing it to the Lord. Ayaw ko na mawalay pa, o Diyos, sa piling mo. Yes, Lord. Pagkat sa piling mo, pag-ibig mo'y nadarama. Minsan pa, Lord, ayaw na naming mawalay pa, Panginoon, sa piling mo. Ayaw ko na mawalay pa, o Diyos, sa piling mo. Pagkat sa piling mo, pag-ibig mo'y wadarama. For the last time, ayaw ko na mawalay pa, Panginoon. Ayaw ko na mawalay pa, o Diyos, sa piling mo. Pagkat sa piling mo, pag-ibig mo'y nadarama. Pagkat sa piling mo, pag-ibig mo'y nadarama. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Tunay, Panginoon, na Ikaw po ang aming kasiyahan. Sa iyo po ang aming kagalakan. At sa piling mo, Lord, kami po ay ligtas, Panginoon. Wala na kaming ibang hahanapin pa, Lord, kundi ang manatili, Lord, sa piling mo. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Alam po namin at alam ko po, ako'y naniniwala na ikaw po'y nangusap sa puso ng bawat anak mo na naririto ngayon. May kahinaan, Panginoon, ngunit ikaw ang aming kalakasan. May kakulangan, Panginoon, ngunit ikaw ang tutugon rito, Panginoon. May sakit at karamdaman, Panginoon, ngunit ikaw ang aming kagalingan, O Diyos. May mga hinanakit, sama ng loob. Ngunit ikaw ang nagbibigay ng kapatawaran, ng kalayaan sa oras na ito. Lord, palayain mo po ang bawat puso na naririto ngayon, maging sa mga nanonood, O God. Alam po namin, Lord, nangungusap ka ngayon sa oras na ito. Ang kapatawaran, Panginoon, sa mga taong nakasakit sa amin, ay naipagkaloob na po nila, O God. Dahil yan sa napakalaking pag-ibig mo, Panginoon, sa iyong awa at habag. Lord, kung meron man, Panginoon, may mga pinagdaraanan dito, Panginoon, may mga alalahanin,
may mga gumugulo, bumabagabag sa kanilang puso at isipan. Lord, right now, Ikaw ang aming kalayaan. Lord, kami palayain mo sa lahat ng ito. Anumang kasalanan, Panginoon, ang bumandage sa amin, O God, Ikaw ang nagpapalaya sa amin. Lalakad kami, Lord, sa iyong katwiran, Panginoon. At susunod sa iyong direction, Panginoon. At maraming salamat, Lord, sa gabing ito na ang mga anak mo na naririto ngayon, hallelujah, iyong pinagpala, pinagaling at pinalaya. Lord, salamat. Hindi namin kinaliligtaan yung mga ginawa mo, yung benepisyo ng ginawa mo sa krus. Sa piling Na kami, Panginoon, tinubos mo sa lahat ng aming pagkukulang at kamalian. Salamat po, Lord, sa gabing ito. Pinagpapala ko po ang bawat kamay, ang bawat paa ng bawat naririto ngayon, ang bawat gawa ng aming mga kamay, Panginoon, Lord, ay iyong pagpapalain, O God. Salamat sa mga estudyante, Panginoon. Salamat sa mga nagtatrabaho, O God. Salamat sa mga nagnenegosyo, Lord, na patuloy mo, Lord, bibigyan ng karunungang nagmumula sa iyo upang itong, Panginoon, mga pagpapala ay mapagyaman, Panginoon, at magamit sa iyong kaharian. We honor you, Lord. All the praises, all the worship, Panginoon, with thanksgiving, O God, ay ibinabalik po namin sa iyo, Panginoon, at tangang sa iyo lang, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. God bless po sa ating lahat.